soft drinks. Ganyan yan. Yung soft drinks na ganyan, no? Tag-10 lang to. Napakalaki, 1 litro na, oh. Ito. Ano to? Grapefruit. May lemon. Grapefruit lemon. Tara. Ngayon, ayan, oh. Sardinas is like dito. Kaysa araw-araw na lang kasi ano eh. Ano ba yan? Baboy at manok ang kinakain ko. Nakakasawa na. Sardinas tayo. May express akong sinaing na kanin kanina. Ayan. Ayan. Buksan natin. Ganito ang sardinas nila rito. Ayan. Ayun, ang sarap. Yan natin. May ano pa pala. Ito. Pwede natin gamitin. Ilagay na natin lahat. Ang hirap naman alisin. Hirap sa alisin. Ganito ang mga sardinas nila rito. Wala yung kagaya ng sa Pilipinas na ano, yung pataas na ibang paganyan. Ganito ang sardinas. Tapos lagyan natin ng ano ba yan? Lemon. Ayan, lagyan lang yan. Lemon lang. May sausage, may ano ako rito, ganisa. Kaso nga lang, ayaw kong ano kainin. Amoy baka kasi. Naglalawa ako pag supa mo lang. Ano yan? Ayan, ganyan lang yan. Tapos, lagyan natin ng lemon. Yan, ang daming lemon. Masarap para ano, hindi, ano ba yan? Tapos, partneran natin ng soft drinks. Ganyan yan. Yung soft drinks na ganyan, no? Tag-10 lang to. Napakalaki, 1 litro na, oh. Ito. Ano to? Grapefruit. May lemon. Grapefruit lemon. Tara. Ito pala, hindi na-record eh. Ito. Ayan. Ayan, medyo luto na. Kunti na lang. Kunting stir na lang. Ayan, medyo luto-luto na. Ayan. Hinaan natin yung apoy. Hinaan natin. Para hindi masunog. Maluto yung ilalim niya. Ayan. I-follow nyo ako sa Facebook. Ayan. Sa mga hindi pa nagpa-follow sa akin dyan, follow nyo na ako. Tsaka manood kayo ng everyday life ko sa YouTube. Paano ba pag-pronounce? Panggalatok na nga lang natin. Sino mga panggalatok dyan? May ano ako, may vlog ako sa ano, daily vlog sa ano sa YouTube. Parehas din ang pangalan, Eugene Life in Czech Republic. Manood kayo. Ayan, ganyan lang yan. Ayan, ganyan lang yan. Ayan. Isa mga nakapanood nito, i-follow nyo rin ako sa Facebook at sa TikTok. Mag-TikTok tayo. Naluan natin ng butter yung ano, yung patatas ko. Ayan, tingnan niyo, oh. Ay, ang lakas ng apoy. Ayan, hinaan lang natin. Masarap pag ang pinipirito yung patatas is may butter. Ayan, dumikit na. Dumikit na.
Dumikit na sa kawali, sunog na. Malakas kasi. Ayan. Ayan, ang ganyan ang pagluluto ng ng patatas. Ilaga nyo muna. Pagkatapos malaga, iprito ninyo. Yan ang pagkain ng mga puti, mga European, mga ganyan. Ayan. Tapos lagyan natin ng kunting paminta, paprika. Ayan. Ganyan lang yan. Ganyan ang style nila sa pagluluto. Ayan. Ganyan lang yan. Ayan. Ano ba yan? Ganyan lang yan. Lagyan natin ang asin. Nababahin ako. Ayan, asin. Ayan, may butter pa oh. Ayan, ganyan ang pagluluto namin ng piniritong patatas. Lagyan pa natin ng kunting asin. Nababanding ako. Grabe at paminta. Yan. Yan yung pinirito kong patatas, oh. Maganda yung pagkaprito ng patatas ko. Mamaya, dadaling ko yung camera dito. Ayan, oh. Ano yan, may butter, paminta, paprika, at paminta. Nakalimutan ko. Oh, ayan, ganyan lang yan. Ayan, ganyan lang pagluluto ko ng mga ulam dito. Simple, simply the best, di ba? Ayan. Isang araw na naman makulimlim dito. Puting-puti na ang mga balat namin dito sa Europa. Halos walang araw. Grabe. Grabe ang temperature ng klima nila rito. Halos walang araw. Madilim parati. Ayan. Kaya kailangan namin ng vitamin D para sa balat. Walang araw dito kasi. Paminsan-minsan lang. Hugutom ulit ako. Ayan, tas ulit ang pagkatapos ko mag-grocery, tas ulit ang kain tayo. Ito yung pagkain ko kanina, yung ginisang kalabasa na may bagyo beans. Walang sitaw dito eh. Kaya ganyan lang yan. Nagprito rin ako ng ano ba yung sausage. Ayaw ko yung lasa. Kaya para sana po asawa ko yung yung chorizo para sa kanila. Nakain nila eh. Gusto nila ng lasa. Sa akin ayaw ko. Gulay is life sa akin. Okay na yun. Ayun o, kanin at gulay lang. Mabubuhay na ako rito. Mura pa. Mura mga rito, mga ganitong gulay lang. May gano'n. Dito sa kanila, yung mga may pamilya, halos araw-araw, nagluluto sila at kumakain sa bahay. Hindi kagaya dyan sa Asia, makain sa labas parate. Super tipid ang mga tao dito. Kaya tingnan nyo yung restaurant. Halos kukunti ang mga restaurant dito sa Czech Republic. Kaya ilan? Bilang sa daliri mo ang mga restaurant dito sa
sa city nila. Hindi kagaya sa Asia, may restaurant dito, magkatabi yung mga restaurant dito, restaurant dito, restaurant dito. Sa mall lang, pwedeng magkatabi. Kasi doon sa fast food. Pero dito, kung nagugutom ka, tapos pipili ka ng restaurant na kakainan mo, wala kang choice dito. Kasi isa o dalawa lang ang restaurant na pagpipilian mo. No choice ka. Kaya gano'n ang mga restaurant dito bilang sabihin, kukunti. Kaya hindi ka tulad dyan sa Asia, mag-motorbike ka lang, sa lansangan, dami ng may barbecue, katapos may karinderya pa, may prito-prito sa daan. Yung tapos may restaurant pa kung saan sa restaurant. Dito kung maglakad-lakad ka, nako, halos wala kang masyadong makitang restaurant. Sa shopping mall lang. Epstein. That is Epstein. Fuck snake. Tapos sa shopping mall pa, ang mga restaurant pare-parehas din. Yung may-ari pare-parehas din, McDonald's, KFC, gano'n lang mga doon. Yung malalaking kumpanya lang. Pero yung mga maliliit, hindi makapagbukas sa shopping mall eh. Gusto ko nga magbukas diyan sa shopping mall. Wala nang space kasi iilan lang open na space na for rent. Wala pang available. Nung bagong salta ako rito, nagpapahanap ako sa shopping mall ng space. Wala kayong mahanap. Mga nandyan lang yung mga may-ari, yung mga Vietnamese restaurant, tsaka Chinese, yun lang. Wala na. Kaya, kung Asian ka, no choice ka sa restaurant. Kung hindi kumain sa Vietnamese restaurant. Dito sa likod ng bahay namin, saan ba yung likod? Ito. May restaurant, napakalaking restaurant, Asian restaurant. Ayaw ko na pumasok yan kasi super mahal. Super mahal ang serve nila dyan. Bang 1 kilong mga barbecue na mix na barbecue, basta 1 kilo. Abot na ng 3,000 something, 3,300. ₱1 yun, magkano na yun? Abot na ng 9,000 or 8,000. No. Super mahal ang tinda nila dyan. Katapos, iilan lang nandoon. Buti kung 3,000, mabubusog ka na eh. Hindi ka pa mabubusog yan. Kaya pupunti ang tao dyan eh. Dati ang may-ari dyan. Dating pizza restaurant yan. Nagsarado. Ngayon, ang nag-rent is Vietnamese. Alam ko eh. Akala ko kung lahat dito na bagong open na mga restaurant or bagong or nagsarado. Alam ko kung sinong bago. Alam ko kung sinong nagsarado. Araw-araw ba naman akong gumagala? Around here. Dito lang sa city ha. Nakikichismis ako. May nagtanong, may nag-comment. Sabi, dito daw sa Europe, walang pakialaman, walang chismisan. Sino may sabing walang pakialaman, walang chismisan? Kaya ayaw na ayaw kung lumalabas or pupunta dun sa baryo ng nanay ng asawa ko kasi mga chismosa ang mga tao doon eh. Sinichismis nila ako parati. Ay ayaw, busit ako eh. Kung makita mo yan, hindi ka nila harapang ikichismis. Mababalitaan mo na lang. Kaya mama high blood ka eh. Ganon ang mga tao. Kala niya sa Pilipinas lang may machismosa. Marami dito. Lalo yung matatanda sa
baryo-baryo rito or village-village. Kahit na hindi lumalabas sa mga bahay-bahay ang mga yan. Tatawagan ng mga yan, minsan. Dito. Kala nyo Tapos, ugali nila, matatanda rito, mahilig sa sa pub house, sa beer house, ganon. Doon sila, tatawagin nila lahat yung mga barkada nilang matatanda. Tapos, doon sila magkikismisan na ganito ang manugang ko. Ito naman yung isa, ganito ang manugang ko rin. Ikikismis kanila. Number 1. Tapos, kahit na mga lalaki rito, number 1 chismosa. Naku! Ako kay Kala nyo. or Yung, sa kanya. Kuno. yung kaibigan ng asawa ko, lalaki na yun bus driver lahat ng nakikita niya sa bus, chinikismis niya sa asawa ko. Naku! Ang lang, yan ang rito. Marami, sa tagal-tagal ko na rito, alam ko ng mga patakaran dito, gobyerno or mga chismoso, number 1 sila. Kaya kung magtanong kayo sa akin or mag-comment dito na walang chismosa, ay nako, sasagutin ko kayo, maraming chismosa rito. Nasa ko po. Chismoso, marami rito. Charles, you get me out of my shit. Tingnan niyo yung asawa ko. Ay, asawa ko tuloy. Pagkadaldal ko tuloy, nabanggit ko asawa ko. Epstein, fuck niggas. Tsaka may nag-comment na isa, sabi sa akin, ba't di na lang ako ng mag-daily vlog ng sarili kong buhay rito. Sa akin, yung ginagawa ko, yung mga nalalaman ko rito, daily vlog, tapos mga gobyerno, patakaran dito, iminimix ko para kung, parang daily vlog ko na rin yung daily life ko. Kasi, dito, isinishare ko sa inyo nalalaman ko. Kasi, tagal-tagal ko na rito. Tapos kayong mga baguhan at hindi pa nakapunta rito para malaman ninyo. Tapos sabihin sa akin, mag-research daw ako bago ako mag-comment or maggumawa ng vlog. Sabi ko hindi na pwedeng mag-research sa personal na experience dito about salary. Alam na alam ko patakaran nila rito. Sabi ko sa kanila, sa inyo, sabi ko, depende sa sahod ninyo. Walang automatic na fix na sahod ninyo dito. Kasi yung iba, barat na kumpanya. Yung iba, mababa talagang pasahod. 17,000. Kasi, tapos, depende yon, depende sabi ko sa inyo, depende lahat. Hindi naman lahat. Kung napaswerte kayo sa sa kumpanya pinapasukan ninyo, na binibigyan kayo ng overtime, maswerte kayo. Pero yung ibang Pilipino, umaaray sila sa sinasahod nila o nagpapalit sila ng mga employer, nagja-jump sila sa ibang lugar. Kaya, kasi dito sa kanila, ang sahod talaga 20,000 gross salary. Tapos yun, marami pang kaltas.
Depende sa lugar, kung sa Praha kayo na-assign. Medyo malaki-laki ang sahod yan. Video, ha? Hindi lahat. Yung iba, nagpapasahod pa rin ng hanggang 30,000 or 40,000 or 20,000. Pero sa mga baryo-baryo, dito sa amin or sa outside city na nila, kaya sabi ko, depende sa sahod ninyo kasi iba-iba yung pasahod. Tapos outside the city na, medyo mababa na. 22,000, 25,000, 27,000. Kala nyo, bago kayo pumirma ng mga kontrata ninyo sa mga broker ninyo, ask ninyo sila, hindi rin nila malalaman kung magkano talagang salary ninyo kasi depende sa pasok din ninyo yan Tapos, yung total lang binibigay sa inyo, sa total na yan, hindi lahat, sa total na yan, marami pang kaltas, hindi lahat yan ay nakukuha ninyo. Kasi kakaltasan pa yan ng social insurance, health insurance. Ang isa pang tanongin ninyo, kung libre ba ang bahay ninyo or babayaran ninyo buwan-buwan. Kasi kapag hindi ninyo yung tinanong sa broker ninyo, tahimik din. Pasikreto niyang hindi sasabihin sa inyo. Malalaman nyo na lang rito na magbabayad kayo ng mga 5,000. Depende kung magbabayad pa kayo ng kuryente. Mahal ang kuryente rito. Kaya halos lahat ng mga tao rito, tsaka tubig, halos hindi araw-araw naliligo. Maawa naman kayo. Kaya kala nyo siguro ang ganda ng buhay ng mga factory worker dito. Tsaka lalaki ng sahod. Yung iba malaki. Kahit na sumahod sila ng, may alam ko rito na sumahod na 60,000, hindi niya buo na nakuha yun. Marami siyang kartas hanggang umabot lang ng 40,000 ang sahod niya, yung factory, kasi